Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Anumang inyong kinaroroon ng bansa ngayon, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. At dalangin ko na sana ay inaabot kayo ng ating broadcast na ito sa 66 na bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo na nasa mabuting kalagayang lahat. At kung kayo man ay mayroong karamdaman, pinaabot ko ang personal kong dalangin na sana ay iigi na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan upang sa ganon ay mararamdaman natin ang ligaya sa buhay na ito. Sa pagkakataong ito ay another real good presentation ang ating paglilingkod na pambayan sa Utusan.tv sapagkat mula dito sa Los Angeles, California, United States of America na kung saan nakahimpil ang Utusan.tv ay ipapasyal ko kayo sa Saudi Arabia sapagkat sa pagkakataong ito ay makakaugnay po natin ang isang may pagmamalaking kinatawan ng ating bansa, ipinagmamalaking kapilipino natin, isang award-winning journalist na nakabase sa Saudi Arabia. Walang iba kundi si Dr. Abdul Hanan M. Tago. Magandang hapon dito sa Los Angeles at magandang gabi dyan sa Saudi Arabia, Dr. Abdul Hanan M. Tago. Magandang umaga at magandang gabi rin sa inyo at sa ating mga ka-OFWs kahit saan man sa sulok ng mundo. Sa ating mga kamag-anak, kaibigan sa Pilipinas, peace be upon you all and greetings from Riyadh. Nais kong i-establish sa ating mga tagapanood sa 66 na bansa sa buong mundo kung saan kayo diyan sa Saudi Arabia, yung tinig ninyo kung saan nanggagaling ngayon. Okay. Kuya Manny, just give me by gusto ko lang magpasalamat. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa pagkakataon na ito para ni-share ko sa mga mahal natin ka-OFWs sa buong mundo ang konting natutunan sa Saudi Arabia at ang dinadaanan natin ng mga experience at nangyari bilang OFW na matagal na naninirahan sa ibayong dagat. Ako ay nagsasalita galing sa capital of the Saudi Arabia. I mean, the Kingdom of Saudi Arabia. Capital dyan sa Riyadh? Yes, exactly in Riyadh. Riyadh, Saudi Arabia. Yes. Bago tayo magtungo sa, dahil napakarami kong gustong malaman mula sa inyo dahil sa inyong resume ay ibabase ko. Pero bago tayo magtungo roon, ay gustong malaman ng Utusan.tv at ng mga tagapanood natin kung saan ba galing si Dr. Abdul Hanan M. Tago. Saan ka ipinanganak, Doktor? Okay. Again, gusto ko lang sabihin, ang salita ko ay maging salo-salo na, Kuya Manny, dahil sa daming langwahe na ginagamit ko araw-araw. Sa trabaho, sa bahay, at medyo nalilito na ako sa mga wordings na dapat kong gamitin, lalo na sa kagaya ko na dito na nakatapos at dito na rin namumuhay. Biro mo, Kuya, at least 5 to 6 langwahe ang ginagamit ko, of which 4 languages kailangan gamitin ko every day. Wow! So, ano mga languages ito? I am so curious. Okay, pakibanggit po ninyo. Yeah, una sa lahat, being in Saudi Arabia at taga-media, dealing with our brothers Arabs, I have to communicate with them in local, in Arabic. And also, dahil ako rin ay nagtatrabaho sa isang newspaper, which is the leading newspaper in Middle East, and many of my colleagues at
work are also foreigner. So, English is my language at work. Mhm. Tapos, pagdating ko sa bahay, I have to use my vernacular, which is Maranao, Mm-mm. with my family. Okay. You see? And also, but being a Filipino who deals with fellow OFWs here, kailangan magtagalog din ako. Mhm. If my kababayan is from Luzon and kung taga-Bisaya naman sila, because I am also from Mindanao, yun, nagsasalita din kami ng Bisaya. And in Mindanao alone, we have at least 2 to 3 different dialect or languages na kailangan na alam din namin. So, kaya medyo ang hardest ko ay puno na at nahihirapan na ako kung minsan para hanapin ang pinakatamang vocabulary. Oh. Yes. How nice. Okay. So, saan kayo pinanganak, Doc? Ako ay pinanganak sa atin. Ang hometown ko ay Nanagan, doon sa Mindanao. At umalis ako when I was only 16 years papuntang Cairo, Egypt, at doon na ako tumuloy mag-aral. At natapos ko ang college ko doon sa pinaka-oldest university, ang tawag nila, Al-Azhar University, where I finished my Arabic language at ang pinaka-kurso ko ay mass communication. Mhm. So I was the first Filipino na nakatapos ng ganitong college, especially in Arab country. So nagmaster ako ng 2 years at pumunta na ako ng Saudi Arabia. So, kailan ka nagpunta sa Saudi Arabia? When did you... It was in 91. I think in the... No, umuwi muna ako sa atin and I stayed there for 3 months and then returned again to Cairo and from Cairo to Saudi Arabia. And that was, I think, 92 already. Wow. Yes, So, yes. kay tagal mo na rin talaga. Matungo tayo sa iyong pamilya. Nariyan na buong mong pamilya sa Saudi Arabia, sa Riyadh, o nasa Mindanao pa? Dito rin ako, Kuya Manny, nagbuo ng pamilya dahil noong ako pa ay nag-aaral, I was still single. Pero nung dumating na ako dito sa Saudi Arabia, after 1 year, nakita ko ang wife ko, who is now with me here at in Riyadh. Mhm. At that was in 93. So nanganak kami ng dalawa. So now I have 2 boys. Yung isa ay 16 and the other one is 14. So they are all with me here. Sinabi mo na nung 16 years old ka ay nagtungo ka na sa Cairo at doon nag-aral sa Egypt. Yes. Bakit, ano ang dahilan at kay aga mong iniwan ang bansang Pilipinas at doon ka nagpatuloy ng pag-aaral sa halip na mag-aral ka sa mga universidades sa ating bansang Pilipinas? Magandang tanong yan, Kuya. Sa totoo lang, dahil din sa nabanggit natin kuminsan, mahirap ang situation natin doon, lalo na kung yung mga kagaya natin, no? I don't want to hide that we are parang galing tayo sa mga remote area where, even yung education ay sometimes not that easy to achieve. So, ang nangyari, kami ay nagnanais na makapag-aaral din. Pero kung minsan, mahirap. So, sa awa ng Panginoon, may mga ganitong mga tao na tagalabas. So, sila ang kuminsan nag-aalok, nagbibigay ng scholar para mag-aaral sa labas.
So when I was in high school, and then parang medyo ano ba ito? I was very aggressive. At gustong-gustong makaalis. So, pumasok ako doon sa examen na binibigay nila. So, luckily, I was among the top-notcher na nakaalis na maliit pa siya. So, yun. Kaya nakaalis ako when I was only 16 years. Wow. Gusto ko liwanagin mga ka-Pilipino, ano? Yung sabi, dahil sa puno na nga yung hard disk ng utak ni Doc. Yung sabi niya na tagalabas, kasi may mga Tagalog na yung kapag sinabing tagalabas ay outlaw. Pero ang ibig niyo sabihin, yung tagalabas ay abroad, foreign countries. Yes, abroad. Yan ang ibig niya sabihin. Okay. Yes, tama. Nililiwanag ko lang, baka mamaya yung mga tagapanood natin na taal na Tagalog, akala nila ay tagalabas, you were given an opportunity by the outlaws. Thank you for correcting me my language. Yes. No. Kaya nga nililiwanag ko dahil kaya inintruhan ko na puno na ang hard disk ng iyong utak. Tama. Balikan ko yung saan lugar sa Mindanao, sabi mo Maranao, saan banda ron? Kami ay Tagalanao. Ako ay may bahay na ngayon sa Marawi City. At doon na ako umuwi, pero yung ano namin, yung pinaka town, ano ba yung tawag doon? Baryo namin ay Nanagan ng tawag. Ayun. Nabanggit ko yan kasi 6 na taon kasi ako. Oh, no. 4 na taon kasi ako sa Mindanao. Doon ang training ground ko. Siguro hindi ka pa ipinanganak. It was 1965 up to 1969. Ako ang writer ng mga soap opera sa DXMC. Sa Davao City. Yes. Davao City. Limang Tagalog drama, araw-araw ang sinusulat ko at itatranslate sa Bisaya at Tausug at Maranao. So, I speak Cebuano. Matagal ako sa Davao din. Kaya naitanong ko yan dahil napuntahan ko ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, Osamis City, Iligan. Ikot ko rin ang buong Pilipinas, lalo-lalo na nung nasa Malacanang na ako. At any rate, magbalik tayo rito. Okay. Paano ka napasok sa isang kilala na newspaper sa Saudi Arabia? Dahil napakahirap na maging staff. Alam ko yan. Yes. Maging staff ng isang newspaper. Napakahirap. Dadaan ka sa butas ng karayom. So, how did you get into it? Okay. Una sa lahat, ganang nasabi ko na I was lucky to be the first Filipino na nakatapos ng kanyang kurso dito mismo sa sa Middle East. So, also, as alam natin na ang mga Arabo, they really like Filipinos. They are, favorite people to work. Nung nakita nila na may ganyang Pilipino na pwede pa rin nakakapagsalita, nakakasulat ng Arabic, that's mean that it was a big added value for me to be accepted. At sa oras na yan, it was in 92, and Arab News has wala pa silang naging kahit isang reporter or journalist from Philippines. So ako ang unang-una nakapasok dyan. At dahil doon sa background ko na sinabi ko, ay madali ako nakapasok. Anong year yun, Doktor? It was in 92. It was in 1992. Yes. So, Yes. 20 years ka na riyan. Balik. Yes, exactly. 20 years, all right. Exactly. Yes.
Ngayon ay base dito sa resume mo ay napakarami mong very unique na ginawa para sa ating mga Kapilipino sa Saudi Arabia. At dahil diyan, tumanggap ka na napakaraming mga awards. At nakikita po ninyo, ini-inset po namin yung mga, yung ilan sa mga tinanggap ni Doktor. Ngayon, magtungo tayo sa iyong natatanging pagtulong sa ating mga OFWs diyan. Sapagkat very powerful ang taong nasa media. Yes, tama. Very powerful. So, gusto kong malaman kung ano ang iyong steps o kung ano ang iyong advocacy na ginagawa sa ating mga OFW sapagkat base sa aking nalaman ay 1.2 million Filipinos ang nariyan ngayon sa Saudi Arabia. Napakarami ang dapat nating bigyan ng pansin diyan. So, paano mo ito ipinatutupad? Tama ka dyan. Una sa lahat, being OFW, gaya din ang nasabi natin na umalis tayo sa ating bansa para subukan itong pamumuhay sa labas dahil din sa kahirapan, no? So, somehow, itong background na sa atin, ang nakikita natin ay lahat ng OFW na nakikita natin dito, kasamahan natin dito, ay just like us. Parang ganyan ang nasa feeling natin. Kuminsan, naaapi sila, kuminsan, ganyan, may hindi nagdibili ang sahod nila, kuminsan, yung mga ganyan nakikita natin mga news. At bilang nasa pinaka-critical or an important katayuan ko dito, dahil nasa Arab News ako, nakita ko na pwede kong somehow gamitin itong mga contacts ko. Mm-hmm. At dahil nagkaroon na ako ng magandang connection dito sa mga tao, sa kinakaukulan, sa yung mga malalaking tao dito mismo, dahil kuminsan sila pa ang lumalapit sa atin. Pero ganyan din kung may ilalapit ka din sa kanila, ay tinutugnan din nila. Mm-hmm. So it was a very great opportunity being a journalist. At the same time, sinusulat namin, nakikita namin, ipinapaabot sa amin yung mga nangyari. At kuminsan, kinukontak nila kami na ganito, nandito kami sa may isa, o one of the naalala ko itong storya, isang katulong na tumawag sa akin. Okay. Ang sabi niya, Kuya, tatalo na ako dito sa bintana. Sabi ko, bakit ka? Sabi ko, bakit ka tatalon? Sabi niya, kasi itong amo ko na sa labas ay parang gusto niya makuha itong yung cellphone ko. Ay hindi ko ibibigay dahil iyan ang paraan na naku-communicate ko yung mga mga parents ko. So sabi ko, paano ba yan? So ang nangyari, sabi ko, ibigay mo na lang sa akin yung telepono ng amo mo dyan sa labas para ako na mismo kausapin ko siya. So yun, kinausap ko, sabi na ito, nung binigay sa akin, yung amo niya, medyo na siya, na bakit ako ang nakatawag sa kanya, bakit ganyan? Pero dahil sa pagsasalita ko ng kanilang langwahe, kuminsan hindi nila ako mahalata na ako pala ay isang Pilipino. Yun ang isang nakita ko na kuminsan nakakatulong ako sa ganyan paraan. So nung nakita niya ako na medyo friendly yung pag-iusap ko sa kanya, medyo kumalma naman siya. Sabi ko, kuminsan, ganyan, may mga problema, pero nandito lang kami para tumulong. So, na-introduce ko ang sarili ko sa kanya na taga-media ako. So, doon, medyo na siya. Medyo... Kumalma. Kumalma na siya.
Eh sabi niya, anong problema? Eh sabi ko, yung nandiyan sa loob ay tatalon na daw. Ay, so sabi niya, hindi kasi kung minsan, yung pagluluto, hindi niya nagdoon, na ganyan ka, so sabi ko, hindi, tatalon na yun dahil kukunin mo daw yung ano niya. Sabi niya, walang problema dyan. Sabi mo sa kanya, huwag tumalon. So doon lang sa pamamagitan ng usapan namin, naayos ko silang dalawa. Wow. Doon lang sa ano. So kung minsan yun ang mga ganyang napakasimple na naitutulong natin. Marami tayong ganyan na ang pinakamahirap na nakita ko ito, yung may 8 kababayan natin ng mga babae na they told me that parang bininta daw sila. Bininta daw sila. Tapos yung mga kaibigan nila, binigay sa kanilang number ko, sila naman ay tumawag sa akin. So yun, sabi ko, ano nangyari sa inyo? Sabi niya, nandito lang kami sa grahe, dito kami natutulog, at hindi nakalak walang lock yung ano namin, kwarto namin. So yung mga lalaki, basta ganyan, pasok sila, kahit anong oras, pumapasok sila sa amin. Eh sabi ko, so yun, ang nangyari, sabi nila, kuya, sabi nila kung gusto lang, kung kaya mo lang, palabasin mo kami o pwede mo kami tulungan para makauwi. Sabi ko, yan lang ang gusto ninyo. So yun, kinausap ko na naman yung amo nila sa madaling salita, nung nalaman niya na nasa media ako, ganyan din, medyo siya. Ang pagkalam niya ay siya ang mapoproblemahan, ay kaagad niya sinabi sa akin na anong gusto nila. Sabi ko, basta lang makauwi sila. So, yun, sa madaling salita, yung mga kababayan natin, dahil roon, napauwi na sila sa airport, tumatawag sila sa akin, sabi nila, kuya, hindi lang namin nakita ang pagmumukha mo, pero napakalaking bagay na nagawa mo sa amin na ngayon ay makakauwi na kami. So, biro mo, Kuya Manny, bininta daw sila, yung 8 sila, no? Dahil galing sila sa ibang amo na hindi sila pinabayaran. Okay. Kaya bininta din sila sa ibang sponsor. Amo. So ganyan, marami tayong mga ganyang pangyari. Wow. Isipin mo yan, tinulungan mo sila through telephone, not even sa personal. Imagine that. Imagine that. Meron ka bang mga sulat na natanggap mula sa mga nabigyan mo ng tulong? Sapagkat sa ganitong kaparaanan, mga Kapilipino, na nasa 66 na bansa, mga Kapilipino, tignan ninyo ang 1.2 million Filipinos na nariyan sa Saudi Arabia. Ilang percent? More than 10% ng populasyon ng ating bansang Pilipinas. Ang mga OFWs, we have now 12 million OFWs. So from that, kunin natin ang 1.2 million. How many percent ng ating bansa, mga populasyon ng Pilipinas? More than almost 2% ang nariyan sa Saudi Arabia. So, gusto kong maipabatid sa ating mga Kapilipino at mga ka-OFW at nanunood sa 66 na bansa ngayon, ay gusto ko na kung mayroong kang sulat o mayroong kang tinanggap na kung ano man na pwede mong basahin ngayon, ay gusto kong manggaling mismo sa iyo yung sulat na ipinaabot sa iyo kung mayroon ka, Doc. Okay. Una sa lahat, ang gusto kong sabihin na kuminsan, yung magandang pakikiusap, yung sinasabi natin na diplomacy, ay nakakatulong. May isa tayong ka-OFW, ang pangalan ay si Neil Graho ba yun? Taga Makati siya. Ang sabi niya dito sa sulat, at mamaya sasabihin ko kung paano ko yan natulungan, no? I am Neil Graho, working as a store manager, one of the shop here in Riyadh, KSA. Pinakulong ako ng amo ko sa kadahilanan na nawala daw ang shop ko ng mga item. Sa masamang palad,
pinakulong nila ako noong January 31, last year yan. At pinalabas ako noong February 9. Dahil sa isang concerned citizen na kumausap sa amo ko, kaya ako pinalabas ng kulungan. After ako palabasin ang amo ko, kinausap nila ako na kailangan mabalik ko yung pera na nawawala sa shop. At binigyan ako ng 2 weeks na palugit kapag hindi ako daw mabalik yung hinihingi nila na demand, dadalhin nila ako ulit sa kulungan. So, natakot ako doon sa sinabi ng amo ko, bali, dumulog ako sa ating embahada. Humingi ako ng assistance, ilang days din ako nagpa-follow up sa kanila kasi darating na yung deadline na binibigay sa akin ng amo ko. Hanggang sa nakausap nila ang amo ko na wala daw sila magagawa doon sa kaso. Kasi hindi raw sa kanila nakikinig yung amo ko. Yun daw ang sabi nila. Kung ano gusto ang amo ko, ayun daw ang sundin. Nawalan ako ng pag-asa noong time na yon. Kaya naisip ko na lumapit ako doon sa concerned citizen na nagpalabas sa akin dati sa kulungan. Walang iba kung hindi si binanggit ang pangalan ko dito, si Abdul Hanan. Siya ulit ang kumausap sa huling pagkakataon sa amo ko at sa awa po ng Diyos, nagbago ang pananaw ng amo ko imbis na ibalik ako o babalik na ako sa kulungan ngayon, araw na ito, pag-usapan na lang kung paano ko maayos ang problema ko na hindi ako kinulong. So, yun ang nangyari yun sa kay Neil. At ang nangyari, pumupunta ako doon sa shopping where he is nagtatrabaho. Nakita ko yung mga kasama nila, sabi nila, Kuya, pwede mo ba kaming tulungan sa isa naming kaibigan na kasama na nasa kulungan? So sabi ko, paano? Sabi nila, ganito, ganyan. At sa madaling salita, kinuha ko yung number ng amo niya. So, nung binigay sa akin ng number, at ako mismo, sa harapan nila, tinawagan ko sila. Nung ganyan, ang pakiusap ko kasi marunong talaga ako the way they greet, the way they say assalamualaikum. So kung minsan may very effective. So nung nalaman niya na ako ay isang ganyan concern at nagtatrabaho sa web news, so sabi niya siya pa ang naghahalok sa akin na kung pwede daw na magkita kami dahil may mga business pa na pag-uusapan namin. So hanggang nang tumaas na ng usapan namin at sa huling banda, sabi ko, mayroon kaming mga kaibigan na nakulong daw at kinulong niyo. Sabi nila, walang problema ganyan, parang easy lang sa kanya, no? So, don't worry about it, sabi niya, basta walang mangyari. So, kinabukasan, yung yung nakulong, siya ang tumatawag na sa mga kaibigan na sinabi niya na nakalabas na siya at palalabas na siya. So, sila mismo, tinawagan din ako na nakalabas na itong kasamahan natin ay ngayon nandito pa rin sa Riyadh. Wow! Isa yan sa mga, Wow! Ang pangalan ay Neil Graho from Makati. Wow! Pwede natin yan makontak. Oh, okay. So, yes. kukunin ko sa iyo ang kanyang telephone number after our interview para ma-interview ko siya. Yan ang mga dapat nating himpapawid. Ngayon, magtungo naman tayo sa ito ay pwede nating pag-usapan or pwedeng hindi nating pag-usapan sapagkat this is now side ng politics. Kaya pwede mong sabihin na labas ako riyan, Kuya Manny, or what. Gusto ko malaman kung ano naman ang iyong koneksyon
sa embahada ng Pilipinas? Okay, Ito, katulad na sinabi ko, you can close the topic or pwede nating mabuksan ng pag-uusap hinggil dito. okay. Sa akin, Kuya Manny, ang isang nakikita ko na pwede natin maitulong, no? Kasi parang ang katanungan natin, paano ba natin matulungan itong mga OFW, no? Yeah, that's right. Okay. I will be very frank kasi naging sumusulat naman ako ay alam nila na talagang sinasabi ko yan, no? I'll be very frank na tayo, kahit ganito na tayo, may mga kaya tayo. May mga ganyan, mga kakilala tayong mga tao. Pero kuminsan kapag umabot na sa punto na they need somebody who is official, who is having a mandate, may mandate siya, doon ako nahihirapan. Diyan ako nahihirapan dahil kuminsan tinatanong nila nga ako kung ano ka, what title you have, anong nasa iyo. Ang nakikita ko dito naman we can really help thousands very easily in a diplomacy way through our relations. We can act very effectively. Kaya lang, wala tayong power, wala tayong mandate. So, ang nakita ko, being here for 20 years at ang alam ko ay lahat ng OFW. Let me remind our the OFW, I am now representing the OFWs na kailangan ito ay mangyari. Gusto natin magkaroon bilang OFW na isang kamandag o power being ganito, ang tagal natin dito sa labas. Kung pag-uusapan ay foreign services para makatulong tayo sa kapwa nating OFWs sa ating bansa, talagang I think that you, Kuya Manny, one of the best and the most effective person to represent the country and OFWs. This is what can I say. At sa kinaruunan mo ngayon at sa kinaruunan ko din ngayon, our value added, ang pinaka-strength natin dito, gaya ng nasabi ko, ay dito na tayo nag-aaral, dito na tayo namumuhay, nagsasalita tayo ng kanilang salita, alam natin ng tradition nila. Kung ang pinag-uusapan ay magkaroon tayo how to solve the OFW's problem here, I think, I am sure 100% that those people who are qualified enough, those who have this experience and also relations with the people, I think they are more than qualified than others who is coming to these countries na wala silang alam. So ito nga nangyari. Hindi natutugnan ang mga problema dahil kuminsan, ang tao ay hindi niya kaya makiusap doon sa tao dahil kuminsan he lack of experience, even the language. Hindi siya marunong makiusap doon sa pwede niyang kausapin. Kasi ang nakikita ko kong mga tao na nakalabas to sa kulungan, hindi ako pumunta mismo sa kulungan, I managed to keep them free. Yeah, that's just right. because of the language. So yan ang nakikita ko, Kuya Manny, na kung tayo, ang mga OFW mismo, ay gumawa, I think that we are more effective. At yan ang makakatulong sa ating mga OFW. Yan ang isang pananan na nakikita ko, Kuya Manny. So, we are trying to offer our services at hindi tayo after job, because ang sinasabi natin, Kuya Manny, ay mayroon na tayong job dito. What I am getting from my job is more than what a senator can get.
Kasi kung pag-usapan natin, Kuya Manino, alam natin kung anong magkanong sweldo natin dito. I am comparing with having the salary of the president. Na I was proud to say that I had the double amount of our president. So hindi natin hinahanap ang job, but what we are looking is paano natin matulungan itong mga OFW sa pamamaraan itong mga relasyon natin at yung tagal ng ST natin dito. Yan ang nakikita ko, Kuya Manny. Alam mo, sa aking nakita sa iyong resume, you are more than qualified to become an ambassador ng Pilipinas na ma-assign dyan sa Saudi Arabia. Sa bagay, I don't know how are you related to Ambassador Tago. Kasi Tago na ang pangalan. Yes, go ahead. Tago na ang pangalan at Tago rin ang pangalan mo. Mga ka-Pilipino, magkapareho lang sila ng apelyido, pero ang ini-interview ko ngayon ay yung journalist, yung may advocacy na tulungan tayo mga OFW. Hindi yung ambassador na Tago. So, that's a big difference. Ngayon, sa nakikita ko mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, sa inyong narinig at saka inyong nakita dito sa ating presentation ng ating programa ngayon, ay a very special presentation, ay nakikita natin ang karapat-dapat na magkaroon ng kamandag. Ang ibig sabihin kamandag, yung makaharap dyan sa mga problema sa tunay at malinis na tilon na haharapin. Hindi yung nakaupo lamang sa upuan siguro ni I don't know. Pero tama. Tinatawagan ko ang ating mga OFW na sana ay magkaisa tayo. Siguro I don't know how are we going to do it, pero narinig natin kung paano magtrabaho si Dr. Abdul Hanan M. Tago. Gumawa siguro tayo ng recommendation sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas at i-recommenda natin na siya na lamang ang maging ambassador dyan sa Riyadh, dyan sa Saudi Arabia. Hindi dahil sa anuman, Dr. Tago, pero sadyang kailangan ng mga tao na nakakaintindi sa likaw ng bituka sa Saudi Arabia. Kita mo? Hindi mo kaharap yung mga tao na hinihingan mo ng tulong para iligtas yung mga kapwa natin Pilipino ay nagagawa ng paraan. How much more kung ikaw ay mayroong ibig sabihin ay representasyon sa harapan ng mga dapat na harapin natin. Wow. So, marami tayong mga team leaders, marami tayong mga grupo. I have 222 as of now, counting na grupo na aktibong miyembro ang inyong lingkod. Sa buong mundo, 222 groups na miyembro ako. Aktibo ako. At bawat miyembro mayroong 100,000, mayroong 10,000, may 9,000, mayroong 4,000, may 10, mayroong 100. So, kung siguro lahat ng yan ay magre-recommenda sa iyo, wala siguro tangki sa ang Pangulo. Pero kung nakikinig si Ambassador Tago, ipagpaumanhin po ninyo Ambassador sapagkat minsan ay tatawagan ko kayo para ma-interview ko naman kayo para kunin namin ang inyong side. Pero as of now, mga Kapilipino, mga team leaders ng aking mga grupo na kinabibilangan, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip tayo sapagkat kita ninyo, dalawang problema lang ang ating inaharap ngayon. Ay hindi natin matugunan ng agad-agaran si Dundun Lanusa, si Nugid. Meron na namang ililigtas o naligtas ng grupo nila Silence Sniper, si Jules Ragas. Mga Kapilipino, ang lakas ng ipagpalagay natin 3 million OFWs na boses ninyo, mga Kapilipino. Hindi tayo maapi niyan. Huwag kayong boboto ng tinatawag na party list ng OFW na hindi nyo kilala, na wala talagang nalalaman
kundi maging politiko lamang. Mga kapilipino, panahon na para tayo. Alam mo, Dr. Tago, hindi ko talaga mapigilan ng aking sarili kapag napag-uusapan ng tungkol sa politics. Sapagkat matagal ako na nasa Malacanang. Ilang taon ako na announcer sa Malacanang, mga kapilipino. 1969 hanggang 1977. Ilang taon yan? 8 taon. Announcer po inyong lingkod sa Malacanang. Lumipat ako sa private station sa DZRH. At mula 77 hanggang 83, mga kapilipino, hanggang ako'y pumunta sa Amerika. Anong ginagawa ng inyong lingkod sa Amerika? Katulad mo, Dr. Tago, simula nung dumati ako sa Amerika, ay itinindig ko na ang programang Operation Tulong USA. Kaya ang pangalan ng Utusa.tv ay Utusa dahil came from the word O, Operation, T, Tulong. Idinagdag ko sapagkat narito ako sa USA, kaya ginawa kong Utusa.tv. Hindi po yan from a Japanese word, kundi mula sa pagtulong. Kaya yan. Kaya tandasan ko masasabi na qualified ka, Doktor. Qualified na maging ambassador ng Riyadh, ng Saudi Arabia. Kaya palagay ko kung nakikinig ang mga team leaders ng mga iba't ibang grupo ngayon, ay nag-iisip na yan na gumawa ng paraan para ikaw ay rekomenda. At ako ay 100% susuporta. Oo. Isang Kuya Manny. Yes. Go ahead. Gusto ko lang linawin ang advocacy natin bilang OFW na magkaroon tayo ng yan, sinasabi natin na giving empowerment for OFW. Kasi hindi lang mga katulong tayo, no? Kasi ang nakikita natin ng mga iba dyan, lalo na yung mga tao na gusto lang nila yung nakukuha o nanggagaling sa atin, ang masama doon, kuminsan, ang tingin pa sa mga OFW ay mga ganyan, mga katulong lang sila, mga trabador, no? So, ang gusto ko, sana tayo na lahat, kasi ito ay panawagan natin, ay at least ang OFW, they are not anymore na mga ganyang tao. Mayroon din tayong naabot. Mayroon din tayong mga ganyang magandang trabaho, no? So, dahil ang Pilipinas, ang bayan natin ay nangangailangan, kung baga sa pagbabasketball, ay kailangan magkaroon sila ng import dahil huminaan na ang laban. Mahina ng team at kinakailangan na magkaroon ng isa para bumalik ang lakas. So, yan ang nakikita natin, no? Very simple. Na kung i-apply natin yan, ang nakikita natin, yung clear na nandyan na sa loob, na nakikita natin na marunong na makipaglaro, bakit hindi sila gamitin? Because what they are benefiting from us, from the country, the remittances, which is only, what I have a very recent report here, $93 billion we're sending to our country. Sana naman mayroon tayong ganyang ganti. Just reward them na sila mismo ay mabigyan ng ganyang power or ganyang sila mismo ay magresolba ng mga kanilang mga grievances, mga problems, o ganyan. So, yun ang naisip natin, Kuya. Yeah, that's right. Para sa ganun ma-uplift. In other words, ma-uplift na hindi lang katulong. Hindi lang helper, domestic helper, ang Filipino sapagkat unang-una, ito ay maraming pumupuna sa akin na ang produkto ng Pilipinas ay number 1, ang brand ng product na ini-export ng Pilipinas ay brand O, F, W. Yun ang tatak ng brand ng export ng Pilipinas. Nakakalungkot banggitin na ako ay produkto
na ang brand ko ay OFW dahil ako in-export nila. Hindi tayo binibigyan ng produkto na gagawin sa Pilipinas para produkto na manufactured by our arms, by our brains, by our people, ang i-export ng bansang Pilipinas outside our country, not a human being. Kaya hayan, nagkakaroon tayo ng problema mga OFW sapagkat ano ang ginagawa ng mga namamahala sa ating bansang Pilipinas? Wala tayong mapasukang trabaho. Dapat, ang una nilang gagawin ay magtayo ng mga pabrika para sa ganun ay magkaroon ng tinatawag na trabaho ng mga Pilipino at hindi maging brand ng produkto i-export OFW. Nakakalungkot. Tama. Nakakalungkot. At idudugdag ko dyan, Kuya, I was invited recently by a German ambassador here in Riyadh. It was a very special meeting. Ang mga kasama doon ay lahat ambassador sa Europe. Alam mo, Kuya, alam mo ang sinabi nila sa akin? Sabi nila sa akin na napakagaling ninyong mga Pilipino. Lahat na nakikita namin dito, mag-umpisa tayo dyan sa mga cook, yung nagluluto dito sa mga ambassador mismo, ay mga Pilipino. Pumunta tayo dyan sa mga engineer, pumunta tayo dyan sa mga magagandang kompanya. Ang nakikita natin ng mga Pilipino. That's right. Ang ambassador who is sitting beside me from Europe, ang sabi niya, bakit nakakapag-rito? It's very surprising. Parang unacceptable. Your country is not using you. Parang hindi kayo nagagamit ng inyong sariling bayan. So, nakatawa lang ako. Sabi ko, I think this is politics. We have that kind of politics. So, kaya, hindi nila nagagamit mismo yung ibinibigay natin ng serbisyo dito sa abroad. So, yan ang isang kuminsan, naririnig natin dito sa mga kaibigan natin, malalaking ganyan, mga ambasador. Hindi ko binubuhat ang aking bangko. Subukan niyong pumunta sa www.OFW Industrial Revolution. Mga ka-Pilipino, sinimulan ko yan, marami ang nagtatawa sa akin. $1, one factory. Mga ka-Pilipino, sapagkat ang inyong lingkod ay inventor, scientist. Meron akong 12 patent na invention na nakapatent sa Amerika. So, dinesign ko ang project na yan, $1 one factory para sa mga OFWs. Ilan tayong lahat ng mga OFW all over the world? Sabihin na natin 3 million. $1, bawat isang OFW, that is $3 million, equivalent yan ng 240 million pesos, makakapagtayo yan ng 4 na pabrika, mga ka-Pilipino. That's why I called it $1, one factory. Sapagkat kung ito ay ate ipagpapatuloy ang $1, one factory in 20 years, we will multiply. The Philippines will become the greatest industrialist country in the world. Dahil hindi na tutulong ang mga bangko ng Pilipinas. Hindi na tayo mangungutang ng utang na loob sa mga politiko. Sa halip, palalakasin natin, magtatayo tayo ng pabrika, mga OFWs, for your $1, one factory. Mga ka-Pilipino, basahin ninyo yung aking website na www.ofwindustrialrevolution.com and .org. Makikita nyo mga ka-Pilipino, marami ang nagtatawa sa akin dyan. Pero yung inventor, yung unang itatayong pabrika sa Pilipinas, Dr. Tago, is an energy. Yung inventor na laureate associate, ang inventor ng nano wind energy system na from India, na binigyan ko ng award dito sa Utusan.tv,
Ang sabi niya sa akin, yung $1, one factory mong project na yan ay applicable sa lahat ng bansa. At there will be a time, India will do that, $1, one factory, and also Mexico and Peru. Dahil naroon ang kanyang mga pabrika na. At ito ay itatayo natin pabrika, unang pabrika ng OFW sa Pilipinas, ang tinatawag na Nano Wind Energy System. Yan ay nakatakda na itatayo natin within this year sa Pilipinas. Yan ang unang project ng OFW Industrial Revolution. Yes. Kuya Manny, I just share with our ka-OFWs tungkol naman sa economic issue. Yeah, that's right. Go ahead. Yes, it is a very also interesting Yeah. topic here. Myself, ako ay kinuha ng Saudi Capital Market Authority. This is the Saudi regulator for the Saudi stock market here in Saudi Arabia. Wow. Yes. Kami po ay gumawa ng kanilang bylaws, being bilingual, Arabic and English. Kami po ay tumapos. Ako ang pinaka-final na nag-review ng kanilang bylaws. So, doon mismo, nagkaroon ako ng magandang ganyang experience about the stock market regulator. One time also, I organized the Integrated Mindanao Economic Forum. At doon, nagkaroon ako ng ilang mga economic forum. At nagresulta ito na ako ay binigyan ng pinakamagandang oportunidad para ma-meet ko si Prince Al-Walid bin Talal, the most influential and racist man in the Arab and Muslim country. So ang ibig sabihin natin dito ay naabot natin itong mga ganitong malalaking tao dito sa economic sector. So, pwede natin sabihin bilang OFW na mayroon din tayong ganyang mga tao na umabot na sa mga ganyang klaseng business, no? So, noong nagkaroon kami ng dalawang meeting at tinignan niya yung presentation namin at maganda ang impression niya at siya mismo sinabi niya sa akin because we're targeting a certain place in Philippines, being in Mindanao, so himself give me pledge or parang nag-promise siya sa akin, sabi niya after 4 years I will have investment in Mindanao. Wow. Yes. Yes. So, very good. Yeah, so kasi hindi mayroon na siya sa Makati, mayroon na siya sa Santos, sa Boracay. So he promised me that after 4 years, I will be living in Mindanao. So ito ang sinasabi natin, ipinapaabot natin sa gobyerno natin na bakit why don't you give a chance na itong mga tao na nandyan ay gamitin natin dito. Hindi lang dito para i-resolve ng mga OFW problem at yung mga grievances nila, ay pwede rin ito makakatulong sa economy natin. No? Isa yan na nakikita natin. Let me also share with you here na I am representing the Southern Philippine Muslim Unity and Development Association, an NGO working for peace. So kami po ay naging bukal we are promoting peace all over the world. So kaya nagkaroon ako ng mga ganyang awards. So I've been with the people, with the loving people, peace-loving people in the world. So kaya dumating din tayo sa mga ganyang nakatanggap tayo ng mga awards. Very good. Wow. Yes. Okay. So, alam ko na sa pagkakataong ito ay may key, may tinatawag na susi na ibinigay natin ngayon sa mga OFWs. Bahala na kayong magbukas mismo sa pintuan
napapasukin natin ang nararapat na manungkulan bilang ambasador ng Saudi Arabia. So, thank you very much, Dr. Abdul Hanan M. Tagu sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasa sa iyo ang mga huling pagkakataon para ipaabot ang iyong nararamdaman bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, at bilang matagal na riyan sa Saudi Arabia. Go ahead. Thank you again, Kuya Manny. You are really doing very good job. Para sa akin, I am now 100% convinced na kung ano man na nakikita mo para sa kabutihan, kinakabutihan, para sa ating OFW, I am 100% with you, and I will do all my best na para ma-achieve natin yung sinasabi mo ganyan, kagaya ng Wanda Love, no? For me, it's really very promising program. I really appreciate, Kuya Manny, na itong programa mo ay walang pinipili, no, na pangalan or culture dito sa programa mo. Basta OFW. At sa puntong ito, talagang hanga ako sa iyo. My point dito, Kuya, is dahil nasa labas na tayo, noong kuminsan, may mga dala-dala tayong mga ganyang tribe, diba, yung tribalism, sinasabi nila, kuminsan, yung pananaw natin sa culture. Pero ngayon, dahil nasa labas na tayo, at least na-expose tayo sa ilang mga culture at na-accept natin na ang ganito, ang buhay natin dito sa buong mundo, ay we have to live with others in a harmony, in a friendship, and the way how to help each other. Yan ang pinaka-punto ko dito. At dito, I just I want to mention here that I just had an interview with Canadian Trade Minister this week only. Mm-hmm. At napakagandang point na nasabi niya is ang Canada daw, Canada was named as the most tolerant country in the world and also the most multicultural country. Ibig sabihin, ito ang programa mong ito ay isa rin ito na nakakabigay sa atin na para magkaroon tayo ng magandang pananaw sa isa't isa, magkakaroon tayo ng magandang unawa, magandang appreciation. So kaya I'm really happy na ako mismo, Manny, I am with my name ay isa kong naging guest mo dito sa programa mo. I am thankful to you again, and God bless you at lahat ng ating mga ka-OFW sa buong mundo. At ako ay humihingi na kung mayroon man akong nasabi na hindi ganyan kalinaw, hindi ganyan kaganda, I ask again na ang niyong paumanhin at thank you again, Kuya Manny. Thank you, Dr. Abdul Hanan M. Tagu, an award-winning journalist na Pilipino na nasa Saudi Arabia. Mga ka-Pilipino, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calpido po, nag-iiwan na pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong.